ay nagkakaisa. Lahat tayong Pilipino, nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa. OFW, manggagawa, naninirahan, sa Senado man o Kongreso. Politiko man o publiko, artista man o umaarti lamang, rebelde man o pulis, sundalo, lumalabag, sumusunod man sa batas ng tao. Kahit ano relihiyon mo, katutubo, Muslim o Kristiyano, mayaman o mahirap, pribado o gobyernong manggagawa, estudyante o estambay, may trabaho o wala, may ngipin o wala, matanda o bata, lahat ng klaseng Pilipino. Suportahan, ipaglaban, proteksyonan, pagyamanin yamang lupa, bundok, dagat, at hangin sa inang bayang Pilipinas. Na pag-aari ng mga Pilipino base sa kasaysayan, mula at sa legal na kaparaanan. Nagtagumpay, panalo, laban sa halos lahat ng bansa sa mundo. Pilit na pinawawalang saysay at itinatago ang katotohanan para sa inang bayang Pilipinas. Suportahan ang deklarasyon ng International Court of Justice o ICJ para ipatupad ang tagumpay, panalo ng sambayanang Pilipino base sa final decision ng International Court of Justice. Noong Enero 25 taong 2006. Mula Nobyembre 20 taong 1945 sa ICJ Case UN number 4136. At sa Federal Agreement noong Setyembre 10 taong 1976 hanggang Setyembre 11 taong 2001 ng Sabah, North Borneo, Labuan, Spratly Group of Islands, Scarborough Shoal at ibang parte ng Formosa, Taiwan ay nasasakop ng OCT number 779 na may kabuuang sukat 452,000 kwadrado kilometro ay pag-aari ng sambayanang Pilipino. Mula sa lahat ng parte ng mundo, manood at makinig sa Kakampi ang Katotohanan. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kakampi news.blogspot.com/www.ustream.tv/channel/kakampi online. Magbasa sa araw-araw na buletin sa www.facebook/inangpilipinas.35. Suporta, isang lahi, isang diwa, isang bansa. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Ang lahing kayo manggi, ako ay Pilipino. Ipaabot sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Bumabati po tayo ng magandang umaga sa lahat po ng ating mga tiga-panood, tiga-pakinig, tiga-kuan po dito sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao,
at sa ibang mga bansa, sa ating mga OFWs. Ito po yung host ng yung programa, si Mr. Cesar Alonso Nucum, ang ating programa, Kakampi ang Katotohanan. Binabati po muli natin ang ating mga miyembro ng PKP Resurrection na mawalang sawa pong nagsusuporta para po mapaabot ang misyon ng katotohanan, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya po yung ating mga kasama po dito sa studio na mga po natin, sila Miss Pele Bionada, Virgie Gracias, Roberto Piña, Engineer Losiste, Jerry Malolos at iba pa. Inabati rin po natin ang mga kararating na ating miyembro na galing po ng Italia, si Miss Lourdes Peralta, ang mga Peralta family dyan po sa Ilocos Sur, at ang mga Stillore family sa La Union, at dito po dyan sa Pangasinan, Nueva Ecija, at dyan po sa Region 1, sa ibang bansa rin po, marami po tayong mga kasama, dyan po sa Italia, sa Russia, sa iba po sa Saudi, mga Liste family, Stillore family, Peralta, marami pong iba. So binabati po natin lahat. At dito rin po sa studio, papasalamat din po tayo sa lahat po ng pamunuan po ng Kakampi na binigyan po tayo ng pagkakataon para po maipa-broadcast ito at mapaabot sa sambayanan at sa iba pa pong parte ng mundo. Ay nagpapasalamat po tayong lahat at sa mga technical staff, sa lahat po ng mga nagtatrabaho po rito. Maraming pong salamat. So, yan po ang kwan po natin sa simula po. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon. At balik po tayo sa issue na kwan po na ito. At sinasabi nga po natin, ang issue po natin, katulad po natin ng pananawagan, ay ang International Court of Justice case o ICJ UN 4136, na yan po tinatawag na nagsimula po ng November 20 of 1945, natapos po yan January 25, 2006. Yan po tinatawag na International Court of Justice at ang Federal Agreement September 10 of 1976 to September 11, 2001. Ngayon po ay kinuha po natin, diniscuss po natin kahapon. Sabi nga po natin, usually po ang mga ating mga kasama po dyan sa mga disputed island na nakaraan ay ang Malaysia, Taiwan, China. Sabi nga po natin, ngayon sinama po natin, sabi nga po natin, gusto po natin ipalam ngayon dahil nabanggit po natin kahapon, ito po ay base naman po kung ano po yung record dyan po sa tinatawag na OCT 779 na ang lupain po ng Pilipinas o ng mga Pilipino ay umabot po ng 452,000 square kilometers. Ang Pilipinas po sa kasalukuyan ay may sukat po ng 300,000 square kilometers. Ang Sabah and Labuan po ay umaabot po ng more or less 74 to 75,000 square kilometers. So yung the rest po na 152,000 square kilometers o 77,000 square kilometers ay binubuo naman po yan ng Spratly Group of Islands, Scarborough Shoal, some parts of Formosa. At kahapon nga po ay nabanggit po natin yung tungkol po doon na ito po ay sabi nga po the American ay sila naman po ang pimirma, sila naman po nagsukat po nito. After the kwan po ay mayroon pong nakakuha na nasasama po ang Hawaii, nasasama po ang Guam at ang Palau at iba pa pong island dyan po sa West Indies. Ngayon sinasabi nga po natin, alam po natin na marami pong nagtaas ng kilay o nagkibit balikat na Amerikano at meron din po nag-research. Ngayon po gusto ko pong ipakita po ito, yung binabanggit po natin sa kwan po na yung tungkol po sa American kwan ito ay may binabanggit po tayo na nag-research po ang mga American tungkol po dito sa sinasabi po natin na yung iba pong tinatawag na teritoryo ng Amerika ay nasasama po ata sa 452,000 square kilometers. Wala po silang natagpuan na record. Kasi po ito pong dokumento po na ito, papakita ko lang po, ay record po yan. Record po yan, ay galing po yan sa Department of State or of United Washington DC. Yan po ay binigay po nila His Excellency Secretary General Ban Ki-moon of United Nations Organization. At yan nga po ang mga nakapirma po dyan noong November 3, 2008 ay inendorso po yan. Ang subject po dyan ay deletion of records. So very clear po, tinanggal po sa records po ito ng United States. Ito po yung sulat po na tinatawag po ni Secretary Condoleezza Rice.
At saka po yan, may pirma din po si President W. Bush. At saka po may annotation din po si yung Ambassador to the Philippines, si Ambassador Christy Kenny. So, babasahin ko lang po yung nilalaman po nung record po na ito. Ano po? So, pakikuan ulit. Ito po ang record na binabanggit po natin. Galing po yan sa Department of State of the United States. Yan po ay may record po ang tinatawag na Secretary General Ban Ki-moon. Babasahin ko lang po para po yung kukuhan. Kung ano po yung nasasako po nung tinatawag na record po, ay yun lang naman po. At kung hindi naman po nasasako pang Hawaii, ang Palau, ang Guam, okay lang po yun. Basta yung sabi po natin, ito po yung base po sa record na kayo rin po ang may gawa. Ito po, babasahin ko. United States of America, Department of State, Washington, D.C. His Excellency Secretary General Ban Ki-moon, United Nations Organization, 45th Street, First Avenue, New York, 10017, USA. The undersigned, November 3, 2008. Deletion of records. Yun po, USDOS-2008113. General Ki-moon. Sabi po, Department of State of the United States of America is hereby informing you that deletion of record against Certificate of Title number 779 of Survey Plan number Roman number 2-4509 with constant measurement of 452,000 square kilometers and registered under the Land Registration Act number 496 is hereby confirmed as per available record that has been bought by President Ferdinand Edralin Marcos on September 10, 1976 and no furthermore available on hand against this land information in the Philippine Islands are duly recorded in these agencies as per record made and signed by late President Marcos in his last will and testament dated December 20, 1985 in Malacañang Palace, Manila, Philippine Islands. We confirm that the rightful administrator of that said land of its information and confirmed by the Committee of 300 is no other than White Spiritual Boy who have three facial markings or page at the page having confirmed as the sole signatory of the Holy Mother account. Very truly yours, Condoleezza Rice, State Department of State. Furnished His Excellency President George W. Bush, White House, 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., 2050, USA, Embassy of the Philippines, yun po, Washington, D.C. So ito po yung sinasabi po natin, very clear po dito, na nakasaad po dito na meron pong 452,000 square kilometers. So ito po ay record po. Sabi nga po yung ulitin po natin, the researcher of the United States government and look for these documents. Yan po ay sinabi natin November 3, 2008 na yan po in-endorso ni Secretary of State Condoleezza Rice o Secretary General Ban Ki-moon. At yung binabanggit po nating kung nasasama po yung Hawaii, Kwan po o yung Palau o yung Guam, kung ano po yung sukat ng 452,000 square kilometers, ay yun lang naman po yung binabanggit po natin. Kung hindi naman po nasasama doon ng Hawaii, Palau, Guam o ano pa man parte o other islands of the West Indies, ay wala naman pong issue po yun. So kaya lang po binibigyan po natin, of course the Americans will really surprise nung madinig po nila kahapon po ito na nabanggit po natin the other parts of the ICJ decision, ito pong OCT 779 na may sukat pong 452,000 square kilometers ay kasama po ang Hawaii, Guam at Palau and other West Indies islands po on that area. So very very clear po ito na kinukuha po natin. And also the Office of the President is the only person have the record of the archive of the Office of the President. Makikita rin po niya dito dahil because of that archive. At maging sinasabi nga po natin, yung tinatawag na ICJ decision of 2006, of January 25, 2006. At yan nga po sinasabi natin, it was filed November 20, 1945.
So under ICJ case number UN 4136. So yan po ay niliwanag po nating mabuti at matagal po na yan at sabi nga po natin it will can be as used as reference sa lahat po ng American researcher na sa ngayon po ay sabi nga po natin ay pinaalam lang po natin na meron po tayong basihan ng ating mga sinabi kahapon na ang Guam, Hawaii, Palau and other West Indies island ay nasa sakop po ng 452,000 square kilometers. Of course, the confirmation will be coming from the real documents na doon po nakukan po na nakasaad po yun sa Federal Agreement of September 10 of 1976 na yan po pinirmahan ng United States President Gerald Ford and Philippine President Ferdinand E. Marcos dyan po sa Washington, D.C. So it's very kwan po yung sabi natin in support for that. Doon din po makakuha in reference po sabi natin you can also get to the archive but only the President of the United States has the sole authority dyan po sa archive records. Meron po kasi mga bagay na ang mga puno lang po ng mga bansa ang may karapatan po sa mga dokumento like the ICJ decision. Yan po ay hindi po yan for public consumption na kukuan po but once po yan it's final and kuan po ay po pwede na po yan if publiko. Kaya po sinasabi po muli natin yan po ay makikita po dyan sa archive po at dito rin po sa endorsement letter ng November 3 of 2008 at sa ICJ final decision nandyan din po yan nung binaba po ng International Court of Justice Peace Palace, The Hague, Netherlands, ang final decision po noong January 25, 2006. Nakukan po yan under ICJ case UN number 4136. So, ito ay hindi po para po, sabi nga po natin, ito po ay paglalabas lang po ng katotohanan dahil ito po ay matagal ng tapos na desisyon. So, ito pong mga tapos na desisyon, the public must know po and the people of the world must know because this is an international issue. At sinasabi nga po natin, bakit po international issue? Lahat po halos ng bansa sa buong mundo nag-akusa sa tatlong bansa po, Germany, Japan, Italy, na ang kanila daw pong yaman ng lahat po ng mga bansa sa mundo ay ninakaw ng tatlong bansa po na ito noong Second World War at yan daw po ay dinala sa Pilipinas, itinago at ibinaon ay yung kanila daw po mga yaman na barko-barkong ginto, barko-barkong platinum, barko-barkong pilak, barko-barkong mga tinatawag pong mga kwan po dyan, yung tinatawag na alahas o mga precious stone. Yan nga po. Kaya po walang lubay po yung China dyan. Kahanap dyan. Tingnan nyo po yung ginagawa ng China. Alam naman po nila yung decision po nito noong 2006 pa. Wala pong ginawa dyan sa atin. Ngayon, nag-deploy naman ng katakot-takot na fishing boats. Akala mo, napakaraming isda dito sa Pilipinas. Ano po bang isda? Wala po. Hindi po yan. Pane-scanner po yan sa karagatan. Sabi nga po natin, hindi naman po tayo. Hindi pa po ba sapat yung mahigit na 60 taon na paghahanap? Lahat po ng bansa sa buong mundo naghanap po dito sa Pilipinas. Kasi po yung legal na may otoridad dahil sa permiso ng International Court of Justice na sana po ay tanggapin ninyo na wala po. Mali yung akusasyon ninyo. Baka hindi naman dito dinala ng German, baka hindi naman dito dinala ng Hapon, ng Italiano, yung sinasabing ninakaw sa inyong mga ari-arian at properties ninyo. Baka po dyan lang itinago sa lugar ninyo. Kaya sinasabi po natin, para na po magkaroon po ng peace and prosperity sa mundo, o lalo na po dito, tigilan na po ng mga bansa dito. China, sana po tigilan nyo na ng lahat ng kwan po dito. Kung pinagtatakpan ninyo yung katotohanan, wala po kayong makikita. Nakita nyo po yung dineploy nyo yung meron 30 scanner vessel o fishing vessel na tinatawag ninyo. Ano po ba huhulihin nyo dyan? Isda? Ano pang isda mahuhuli nyo dyan? Hindi naman isda yung hinuhuli nyo. Ini-scan nyo dyan, ginto, mga lumubog na barko. Wala na po yan. Matagal na po yung nasuyod ng United States. Matagal na po yan. Hanggang sa huli, sinusuyod pa rin. Wala po kayong makikita po riyan.
Dahil sinasabi nga po natin, ang ginto pong mga treasure na ganyan spiritual. Kailangan malinis ang inyong puso at inyong kaisipan na yung gagamitan nyo na yan ay para sa pangkalahatan, sa ikabubuti ng tao, ng sanlibutan. Pero kung ang interest ninyo ay pansariling bansa ninyo, pansarili ninyong organisasyon, pansarili ninyong individual, wala po kayong makikita dyan. Sinasabi nga po natin, sobra-sobra ang ginto na binigay po ng Panginoon Diyos. Diyan sa inyo lang. Ang tunay na ginto po ay sabi nga po natin, nandyan po sa bato, sa mga minahan po sa inyo, sa kwan po, diyan po kayong maghanap ng ginto. Pero pag treasure po, kailangan po diyan malinis ang kalooban o puso at kaisipan para nyo po yan makita. At yan po hindi po gamit para sa pansarili lamang. Kaya po muli, sabi nga po natin, China, tigilan nyo na yung pag-deploy rito sa Pilipinas ng kung ano-anong mga camouflage sa fishing vessel. Wala po kayong makikita po rito. At lahat din po ito, patungkol din po sa lahat ng mga bansa. Sabi nga po natin, 60 taon na po, 67 years to be exact, o more than 67 years. Wala na po kayong, hindi nyo po ba matanggap? Ang katalinuhan po ng tao ay limitado lamang. Panginoon Diyos na po lahat yan. Kaya nga po sinasabi natin, spiritual po yung mga treasure po na yan. Kung gusto nyo ng ginto, dyan sa mga minahan ng ginto, dyan kayo makakakita. Mas marami pa nga pong ginto sa inyong mga lugar eh. Sa lawak na inyong mga lupain, ang dami-dami nyo dyan, natural resources of ore, gold ore. Dyan yun po yan. Biro nyo po yung 60 taon nyo pong pinaghanap ng ginto dito, kung dyan nyo ginasos yan, makikita nyo po dyan, mas marami pa sa hinahanap ninyo. Kaya po yan, ikinukuha po natin, hindi po ito para sa ano paman, kundi para po magkaroon po ng global peace and prosperity. Dahil sinasabi nga po natin ng lahat ng bansa sa mundo ngayon, ay wag aminin mo hindi, bangkarote po. O kayo na rin po nagpapadyari po. Sabihin po natin, higit po kasi ginagastos ninyo kaysa sa inyong kinikita. Ang United States, the biggest, sabi nga po, pinakamalaki po ang utang, mahigit 16 trillion. Ang Hapon naman po, pinakamalaking utang na bawat isang Hapon. Bawat isang Hapon po, yan po, meron pong pagkakautang ng $130,000 to $150,000 per head. The American is almost $50,000 per head ang pagkakautang po ng kanilang sa bawat isa. And the Filipinos is around 1,200 to 1,500 per head ang utang ng bawat isang Pilipino o 55,000 pesos per head. Sa population, tinatawag pong 100 milyon na sa pagkakautang na 5.5 trillion pesos. So muli po natin pinananawagan din po yan sa tatlong bansa po na inakusahan po ng lahat ng mga bansa na dapat po sana kayo ay klaruhin ninyo po, ipagpan nyo po na yung akusasyon sa inyo ay ipaalam na rin sa mundo na dapat sana ay linisin ninyo yung pangalan nyo. Kayo po yung inakusahan dito, German, Japanese government at saka po yung Italian government. Nakatanggap po tayo ng kung the Italian government is now moving para po dito maklaro yung kanilang pangalan na sila po yung inakusa po sa kanila noong 1945, November 20 of 1945 na inakusahan po na sila pong the Axis power. Noong panahon po na yon ay sila po ang mga nagnakaw ng mga area ng halos lahat ng bansa sa mundo. At yan po dapat sana po kayo po nangunguna para po yan tinatawag na malinis ang pangalan nyo. Sabi nga po, kilala po kayo sa maunlad, mararangal na bansa at mararangal na tao. Sabi nga po natin, ang Hapon, ganun din po. Number 1 po yan sa Asia, sa technology, sa karangalan, sa kwan po, sa kanilang husay sa technology, sa kanilang, sabi nga po sa Hapon po, pag po nagkukuha, naghaharakiri po, lost space. Nagpapakamatay po yan, nagsusuicide because of yung hindi po makuha nila, ang karangalan po nila. So, it's really time for the Japanese government to clean their name. Para po na inakusa sa inyo ng Second World War ng mga halos lahat ng bansa, ay patunayan nyo sa mundo na hindi po ito walang katotohanan. Dapat nyo po, ikuan po yung tinatawag na ICJ case number 4136 na nagkaroon na po ng final decision on January 25, 2006. Yan po, since the Japanese is, Mr. Wada is the Chief Justice of the United International Court of Justice, it's not personal, but ito po yung na-decision na nung wala pa po ang Japanese National na Chief Justice. Kung hindi po isang Korean ang Chief Justice noong 2006.
Kaya po ito sana po pananawagan natin sa mga Hapon na sana po kayo linisin nyo po yung mga pangalan ninyo na kayo po inakusahan. At ito rin nga po sinasabi natin ng mga German, kasama po kayo sa inakusahan. Kayo po ang number 1 sa Europe sa kaunlaran sa ngayon. Sabi nga po sa amin pong pambansang bayani noon, 2 bansa ang hinahangaan ni Dr. Jose Rizal, ang Hapon at ang Aleman o ang German. Yan po yung napakahusay at napakakwan. So, dapat na pong linisin ninyo ang pangalan nyo po sa ngayon na kayo po yung nasa sangkot sa ganito po. O hindi lang po sangkot dahil sabi nga po natin, kayo po yung direktang tinatawag na may gawa ng pagnanakaw ng mga ari-arian ng halos lahat ng bansa. Kaya po yan, pananawagan po natin sa 3 bansa po na yan, na sinasabi nga po natin, dapat ninyo po, kayo po ang mamuno na para paglilinis at pailahad ninyo sa mundo na dapat po yan ipaalam sa buong mundo na wala pong katotohanan na nakasa sa inyo ng lahat ng bansa sa mundo. Kaya po yan, pinapaliwanag po natin, even though the beneficiaries, the Filipino people, hindi po kasalanan ng mga Pilipino na kung ang akusasyon, kung dito nyo dinala yung mga yaman na yan. Wala pong kalam-alam ang mga Pilipino po yan noong 1945 na sinasabi po na dito nyo pinagdadala po yung mga barkong ginto. At sa mga bansa naman po, katulad ng China, Malaysia, Taiwan o iba pa po, mga bansa na wala pa rin katigil-tigil ng paghahanap ng mga tinatawag na looted assets and properties during that time of the Second World War. Makontento na po kayo sa 67 taon na paghahanap na wala po kayong nakita rito. Kaya po yan pinakukal lang po natin para po magkaroon nga, sinasabi po natin, yung mga makikita nyo po natin dito, sabi nga po natin, ay alam po natin na all the global kwan ay napakalaki problema. But the problem as of now, sabi nga po natin, the globe ay dalawa po ang problema. Poverty, kahirapan po. Pangalawa po, yung environmental disaster. So, sa kahirapan at sa environmental problems po na yan, ay meron na nga pong ibinigay na si King Anthony Santiago Martin na solusyon. Sabi nga po, tanggapin man o hindi na mga kwan, kung wala po kayong magagawa, ito po pwede nyo po to give you at least an information na meron na po saan po galing ang available fresh funds with precious metal backup. Ito po yung galing sa tinatawag na World War I reparation of damages. Matatandaan nyo po na merong the First World War. Ito po yung nung 1913 to 1917. Ito po yung nung una pong magganap nung pagkakapas lang kay Duque Ferdinand ng isang po, yan po nagsimula ng tinatawag na the First World War. At ang Germany po, ang Aleman, ang siyang aggressor. Nagkaroon po ng tinatawag na usapang pangkapayapaan dyan po sa Versailles, France. Ito po yung tinatawag na Treaty of Versailles. Ito po yung Treaty of Versailles, ginanap po yan sa Mirror Palace dyan po sa Versailles, France. Ang pinag-usapan po riyan ay ang kapayapaan po dito po sa First World War. At nagkaroon nga po ng tinatawag na Treaty of Kwan na binigyan po nila ng kaparusahan nitong 32 nation ang Germany na magbayad po ng tinatawag na 33 trillion damages sa buong mundo dahil po sa First World War na sila po ang aggressor. Sabi nga po natin, nung una po ayaw po tanggapin niya ng Germany, but base po sa German External Loan of 1924 agreement, tinanggap po nila yan at tumingi po sila ng 25 years for repayment of 33 trillion. Sinasabi po natin na ngayon po yung 33 trillion po na yan ay nabayaran naman po ng German government na ngayon at present value po 186 trillion. That's available funds para sa globe, para po sa buong mundo. Na yan pong tinatawag na poverty and environmental problems ay pwede po dyan na lahat po ng bansa ay maka-avail under a loan project program. Kaya po yan pinapaliwanag po natin dahil sa ngayon po wala naman pong solusyon na nagaganap. Sabi nga po na magpipitong taon na po yung tinatawag na problema. Ang isa pa pong problema, pinagpipilitan nyo pa rin po, imprenta kayo ng imprenta ng pera ng inyong currency without any precious metal backup. Sinabi po natin this is a poisonous solution. That's temporary. Temporary, tapos po bigla pong babaksak po muli. Ano po ang mga epekto nito sa pag-imprenta ng pera na wala pong backup? Ginawa pong isang malaking printing press ng Central Bank ang kanilang bangko. Bakit po kanyo? Kasi kamukha na rin po kayo ng mga imprentahan ng dyaryo. Nag-iimprenta po kayo ng walang gold backup.
Wala po yan. Kasi wala po, sabi nga po natin, ang resulta po nito, magkakaroon po kayo ng devaluation ng value ng purchasing power ng inyong currency. Yung dati nyo po, yung sabihin po natin, $1, makakabili ka ng 10 ballpen. But because of wala kang backup, yung $1 mo, makakabili na lang ng 5 ballpen. So, ibig sabihin po nun, yung purchasing power ng pera mo, hihina, bababa po. At yan po, sinasabi po natin, pag bumaba po yung tinatawag po namang inflation, pagtaas ng halaga, tataas po yung halaga. Kasi sabi nga, yung dating 10 cents, naging 20 cents. Kaya po, tataas naman po. At hindi naman po pwedeng tumaas yung sweldo ng mga tao dahil nga po sa kahirapan. Dahil yung kinikita po ng gobyerno ay hindi pa po sapat sa ginagastos po niya taon-taon. Kaya po sinasabi natin, it will result in integrated or connected and multiple problems. Magkakaroon po ng global chaos. At sabi po natin, that's one of the economic problem and financial problem na ang kailangan po ng mundo must be back to tinatawag po na press funds with gold or precious metal backup. And the second problem is the environmental problem. This environmental problem, sabi nga po natin, nung nakaraan po tinatawag na kwan po sa Cancun, Mexico, nagkaroon po ng summit o yung tinatawag po na climate change o global warming, the globe needs $3 trillion. $3 trillion to implement the green project para po mas-save yung environment, para po hindi po magtuloy-tuloy ang init ng mundo. Papainit po ang mundo. Alam niyo po kasi ang global warming po, pag po yan nagpatuloy ang pag-init ng mundo, malulusaw po yung yelo sa North and South Pole at yan pong dating solid ay naging liquid. Ang yelo po na naging liquid, yan po itataas ang water level ng ating mga karagatan. Pag tumaas po yung tinatawag na sea level o yung water level po ng mga karagatan, marami pong bansang mabababa ang lulubog. Sabihin po natin, 1 meters, 2 meters, marami pong bansa ang lulubog dahil po sa tubig. Kaya po yun ang ating pinag-iingatan na para po hindi po magpatuloy yung pag-init ng mundo. Na yun po yung tinatawag na global warming, yung pag-iinit po ng mundo. Climate change po, paiba-iba po ng ngayon ang kwan dahil nga po sa pang-aabuso ng tao diyan sa ating mga natural resources o sa environment. Yan po ay it needs $3 trillion po na para po yan mapatupad. At yun nga po sa $186 trillion na available po legally, ay yan po ay nandyan na po. Ayan po sa pamamahala ni King Anthony Santiago Martin. Bakit po sa kanya po, sinasabi nga po natin, ang may-ari at binigyan po ng karapatan po dyan, nung una po ay ang Committee of 300 na pinangungunahan po ni King George V. At sumunod nga po dyan si President Ferdinand Marcos at sumunod po dyan si Queen Elizabeth Windsor. At pagkayari nga po ngayon, sa ngayon, si King Anthony Santiago Martin Windsor ang Committee of 300 Chairman. Ang siyang may karapatan o magkwan po na mag-disburse po ng mga pera po na yan para po sa kabubuhay ng bawat isang nilalang sa mundong ibabaw. Kasama po dyan ang pagmamahal sa kalikasan o to the environment. Hindi man po totally maibalik sa dati ang kalikasan, ay bumalik po sa mas maayos na kaayusan o sa maayos na kapamaraanan. Nasabi nga po natin, ang langis po is the #1 pollutant of the world. Sabi nga po natin, nagpapaalala po naman tayo sa OPEC countries, baka po mamaya, you are digging your own tomb. Bakit po kanyo? Naguhukay po kayo ng sarili nyong libingan. Sa dami po ng inyong hinukay na langis dyan sa inyong bayan, sa inyong bansa, ay nakalutang na lang po kayo dyan sa hangin. Kasi po yung hangin sa ilalim ng inyong lupa ay napakalaki na po ng yung pinaka-vacuum, pinaka-awang. Kaya po yan, ang dalas pa naman po ng lindol ngayon. Kaya isa pong matinding lindol, hindi naman po natin kinukuhan. Sana naman wag. Pero yun po technically, hindi po ito yung tinatawag na katang-isip, kundi alam nyo naman po, yung langis po tinanggal nyo dyan sa ilalim. Kaya po yan, kung paglindol po, panay buhangin pa naman po kayo, wala nang sasangga, dire-diretso po kayo sa ilalim. Kaya pinapaalala natin, baka kayo naghuhukay ng sarili nyong libingan. Kaya kung minsan inaapuran yung paglalabas ng langis, parang inaapuran nyo yung inyong libingan na matapos na kagad. Kaya that's just only reminder of these OPEC countries or oil-producing countries na nagpo-produce po ng langis. Balansihin po natin. Hindi po panay pera. Pag po kayo nakabaw na sa lupa, wala nang kwenta yung pera na yan. Treasure na po yan. Nakukuha po natin. Kaya po sinasabi po natin, ay yan po'y paalala. Hindi po pananakot, kundi yan ay sabi po'y paalala na huwag niyong abusuhin ang kalikasan, yung mga natural resources.
Kaya po yan, sinasabi po natin sa American kwan po, dito po sa kwan, pinasabihan po nga natin, nagpakita po tayo ng dokumento kung saan nyo po reference makukuha, pwede nyo po yan matingnan po dyan sa archive, but only President Obama has only the sole authority dyan po sa mga dokumento po na yan. But sa kwan nga po, sa outside the archive of the President, you can get that tinatawag na communication po ni Condoleezza Rice, Secretary of State of the United States, diyan po kay Secretary General Ban Ki-moon noong November 3, 2008 regarding the deletion on record of the federal agreement ng pagkaka-buyback of the Philippine Islands po, nakuhan po natin. So for the meantime po, magbe-break po muna tayo. Ay Pilipino, ang dugo'y mahalika, likas sa aking puso at hikain kay kanda sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Ika'y sa'king talino sa mabuti lang laan, sa aking katutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa, isang diwa ang minimithi ko. Sa bayan ko't bandila, laan buhay ko't diwa, ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Magbalik po muli tayo sa ating programa Kakampi ang Katotohanan. Muli binabati natin ang ating mga kasamahan o mga miyembro po ng PKP Resurrection na galing po ng Italia at mga kasamahan po natin sa Italia, sila Lourdes Peralta and Peralta family po na nandyan po sa Italia, at ang ating pong iba naman po sa Russia na ating miyembro po ng PKP. Binabati po natin sila po ngayon. Nakukuhan po ng sana po ay pagpatuloy nyo pag-i-sponsor ng ating programa, takukan po natin. Kaya tinatawagan po natin muli yung ating mga kapatid na walang sawang sumusuporta dito po sa atin para po maipalabas natin ang misyon ng katotohanan, ng ating misyon na nagsimula pa po noong 1972. More than 40 years na po kami na aming pong misyon. Going 41 na po kami ngayong taon na ito para po sa misyon ng katotohanan. So gusto ko po ipakita dito, sinasabi nga po natin na ito pong solusyon po natin ay tinatawag na global con po. So siguro focus muna tayo sa one. So ito po yung sinasabi po natin na hindi po ito na kinukuha natin itong programa o pinabanggit natin para to kwan po sa buong mundo. Hindi po. Because King Anthony Santiago Martin ay sinasabi nga po natin, meron na pong global solution to the economy, to the environment, and to the spiritual crisis sa ngayon na sabi nga po natin ay problema sa kasalukuyan.
Kaya po yan, yung global solution po. Kaya po sinasabi po natin, ito po yung proposal ni King Anthony Santiago Martin para po magkaroon ng global peace and prosperity sa buong mundo, sa environment, sa economy po. At ito nga po, kasamahan po niyan, ito pong tinatawag na source of funds. Ito pong win-win solution against global currency war. Yan po sana ay naikwan po yan nung kwan pa po, nung tinatawag nung dyan po sa Korea, nung magkaroon po ng G20 meeting, pero hindi po kami pinalad na masama po dyan noong November 11 and 12, 2010. Kaya po yan, isa po yan sa solusyon na sinasabi nga po nating nakahanda na panggagalingan nga po niya na ito pa po yung sinasabi natin sa environment. That's one of our problem, the global warming solution. Na yun ay sa Cancun, Mexico din po ay hindi rin po tayo pinalad na maimbitahan. At meron po nag-imbita pero hindi po tayo na, sabi nga po, maaaring hindi pa po panahon. At ang sinasabi nga po natin, there's already a solution to the source of press funds. Kaya po natin ito pinakikita, sinasabi natin, hindi po tayo nagsasabi na wala po tayong, hindi po kami nagkokomentaryo ng parte po kami ng solusyon, hindi po kami parte ng problema. Kaya pinapaliwanag po natin to sa buong, sa lahat na nakikinig na otoridad sa buong mundo, lalo na po yung China, tigilan nyo na po yung pangbubuli at paghahanap niya ng ginto sa Pilipinas, yung sa lahat po ng bansa, sa Malaysia, sa lahat po ng kwan, we respect the final decision of the ICJ. At sabi nga po natin, yung Taiwan, yung China, at yung Malaysia, at ngayon sabi nga po natin ay nasasama naman po ang United States of America dahil sinasabi nga po natin base po sa 452,000 square kilometers, nasasama po ang Hawaii, nasasama po ang Guam, nasasama po ang Palau and other West Indies countries. At sinasabi nga po natin, yun po ay nasa inyo naman po ang konfirmasyon dahil ang American po during the President McKinley ang nagkaroon naman po after the Treaty of Paris, sila naman po ang tinatawag na gumawa, sumurvey at sumukat po nito under President McKinley and Governor Taft na kwan po yan na under the State Secretary John Hay na kinukuhan po natin. Kaya yan po binabanggit po natin dito po, hindi po para kung ano pa man mag-claim na hindi ba atin, sabi nga po natin yung katotohanan lang po yung nilalabas po natin. Kasi sa square kilometers po na sukat na sinasabi natin, sa ngayon po ulitin po natin, the Philippines is only 300,000 square kilometers, but base po sa federal agreement, ito po under OCT 779 ay sumukat po ng 452,000 square kilometers. Mayroon po nadagdag na 152,000 square kilometers. Ang Sabay and Labuan po is around 74 to 75,000 square kilometers, and other parts of the island, Scarborough Shore, some parts of Formosa, Spratly Group of Island, yan po ay 77,000 po ang nakarecord na square kilometers na lupain, pero sabi nga po natin maliit po yun, at dun nga po na kwan po natin nakasama po ang Hawaii, Palau, Guam, na nasasakop po yan base po sa ICJ final decision and federal agreement. Yan na po ay pag-aari ng sambayanang Pilipino. Yan po ay kinukuhan po natin, nagbigay po tayo ng reference for research kung saan po matatakpuan ng mga dokumento, and also President Obama has the sole authorized person to look for that archive record of that ICJ decision and federal agreement of September 10 of 1976. Sabi nga po natin. At din po sa December 10, 1898, Treaty of Paris. Yun nga po sinasabi po natin ng ibenta po ng Espanya ang Pilipinas. Kasama po dyan Labuan and other islands. At sabi nga po sa Treaty of Paris, doon po ang pinagbasihan din ng bagong titulo. Kung ano po yung tinatawag na binenta ng Espanyol o ng Spanish government to the American government based on the Treaty of Paris of 1898, December 10, na nagkaroon po yan ng final ratification April 11, 1899 sa Washington, D.C. Na yun nga po sinasabi po natin, ang sukat po sa ngayon ay tinatawag na 452,000 square kilometers. So maliwanag po yung binabanggit po natin dito ay may basihan po tayong legal, may basihan po tayong technical. Yan po ay madali pong ma-verify na kuwan po. Kasi hindi lang po kasi isang may record po niyan. We have all the records, sabi nga po na sa ICJ, at lahat po ng bansa sa buong mundo ay nabigyan po ng final decision nung record po na yan, nung tinatawag na January 25, 2006. So sabi nga po ay hindi po kasalanan ng mga Pilipino kung
dito po inakusahang dinala ng mga Espanyol ay ng mga German, ng mga Italian, ng mga Hapon, ng mga barko-barkong ginto, barko-barkong pilak. Kaya nga po dito nabalita Yamashita Treasure, kung ano mga kwan po, hindi po kasalanan ng Pilipino po yan. Kasi ang mga Pilipino ay nandito lang po, kung dito man dinala, wala pong magagawa yung mga Pilipino. Pero wala naman po kayong napatunayan na dinala po rito. Umabot po yung 67 years na ng paghuhukay, paghahanap dito sa lupain at karagatan ng Pilipinas. Kaya muli po natin pinapaalala sa 3 bansang inakusahan. Kayo po sana linisin nyo ang pangalan ninyo, German, Italian, at Japanese. Kayo ay nakasahan ng buong mundo na magnanakaw ng kanilang ari-arian. Dinala nyo raw dito sa Pilipinas. Kayo po ay nakasahan ng halos lahat ng bansa sa mundo. Yan po ay base sa ICJ case number 4136 at yan po ay makukan po. Final po yan, November 20 of 1945 at yan po ay binabanggit po natin. Natapos po yan January 25, 2006. Sana po yung 3 bansa po na yan ay kumilos sa lalong madaling panahon para linisin po ang inyong pangalan na wala pong katotohanan. Inakusa sa inyo lahat ng mga bansa sa mundo. Sabi nga po, ngayon naman po sa mga bansa naman pong involved na nasasakupan po ng OCT 779 and 452,000 square kilometers. Sabi po natin, respetuhin po kasi may mga kopya po tayo lahat niyan. Kayo lahat po ng presidente noong 2006 ay pinadalan. Sabi nga po natin, pinadalan po kayo China, Malaysia, Taiwan, of course, the United States. At the United Nations Organization, Secretary Ban Ki-moon, you have already the title of the Philippine government of the Philippine Islands na under 779 na endorso sa inyo ni Condoleezza Rice, State Secretary of the United States noong November 3, 2008. At sinasabi po natin at inyo pong namana rin kay Secretary General Kofi Annan ang record of the final decision nito po dahil si Secretary General Kofi Annan pa po ang talaga po rito Secretary General of United Nations Organization noong 2006. So yan po pananawagan po natin sa lahat mga bansa, sa lahat ng agency, and of course, the most important is the International Court of Justice. Lahat po ng justices o signatory for the ICJ, kailangan na po kayong kumilos para po yan ipaalam sa buong mundo, discharge your duties without fear, without favor. At muli natin binabanggit po natin na hindi po kasalanan yan na hindi po kayo na personal, lalo na po yung Chief Justice ng ICJ, Mr. Iwasi Uwada, ay nagkataon po na kayo po ngayon ang tinatawag na Chief Justice ng International Court of Justice. Na yan po sinasabi po natin kung ano man po yung disputed island ninyo against China, ay yan po hindi po involved. Kaya po muli, sinasabi po natin sa ating mga kababayan, sa ating po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat po nagkukuhan, ito po ay legal. Hindi po tayo nagkukuhan po dito nang wala po tayong basihang legal. Ito po ay lahat ay legal. Kaya muli sinasabi po natin, hindi po tayo magkukuhan po rito kundi pawang katotohanan lamang, and we support our mga ating po sinasabi ng mga legal na dokumento. Na iyan naman po ay verifiable. Sinasabi po natin na kung saan man pong international agencies. Kaya po yan, muli po na tayo nananawagan sa mga bansa po na yan, sa mga agencies, para po tayo magkaroon ng tinatawag na global peace and prosperity. At sinabi po natin, we have already the legal source of funds na ngayon po coming from World War I, na ngayon po yung maaabot na tinatawag na $186 trillion na yan po pinamumunan ng King Anthony Santiago Martin. Yan po para sa lahat ng tao sa mundo o sa lahat ng bansa sa mundo na pwede po yan ma-avail under a loan project program for humanitarian and environmental, social and spiritual projects po para sa ikagaganda, ikukuha ng bawat pamumuhay ng bawat isang tao sa mundo. So very clear po yan. At sa amin, sa parte naman po ng Pilipinas, muli nananawagan ako kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Kayo po ay mapalad at sabi nga po sa kainyong katalinuhan sa pagtatanggol sa katarungan, kayo po ay napiling isa sa Justice ng International Criminal Court. Bakit po kanyo kayo tinatawagan? Dahil ang ICC o International Criminal Court ay isa po sa signatory ng International Court of Justice. Kaya po mahal na Senadora, kayo po sana sa ngalan ng sambayanang Pilipino ay magpunta na po kayo sa ICC para po kayo ay gampanan nyo na po ang pagiging isang justice doon at inyo po kayong magka-access kayo sa sinasabi po natin sa programa tungkol po sa ICJ. Kaya muli, sinasabi po natin, mahal na Senadora,
Kayo po, ipakita nyo po ang ating katalinuhan sa katotohanan. Ipagtanggol ang katotohanan para po sa ating inang bayan. Hindi po tayo nananakop, hindi po tayo nag-claim, kung hindi po yan ay tapos ng desisyon. Sana, Senadora Miriam Defensor Santiago, kayo po ang nasa posisyon ngayon na dapat po sana ay humihiling po kami na madalian nyo pong pagpunta po doon para po magkaroon po ng tinatawag na mabilisang pagre-resolve o pagpo-pronounce and implementation po nito. Kaya po yan, sinasabi po natin ay para po sa pangkalahatan. Kaya pinakita po natin yung mga solution po globally, not only in the Philippines. But of course, sabi nga po natin, dito po sa Pilipinas, magsisimula yung development ng 4 Evergreen Project Program. Ito po ngayon kasi global na po yung issue, kaya po yung most of the topic is all in global issues. Kaya po sinasabi natin, hindi na po dapat magkuha ng mga bawat bansa. Sobra-sobra po yung binigay ng Panginoon Diyos. All we have to do is, sabi nga po, sundin ang tama, sundin ang katotohanan. Yun lang po, respetuhin. Nakukuha po natin. So, yung portion naman po natin, yung tinatawag po kahapon, yung tinatawag nating spiritual and material. Doon po kuman po tayo sa ating mga batas na panuntunan sa mga nahalal na mga mga nahalal o mga napili na nararapat pamahalaan ng tao ayon sa batas na alituntunin ng banal na espiritu. Ito po yung spiritual at material. Araw-araw po natin dinidiscuss ito na dapat po sana tayo kumikilos po ngayon ng base po spiritual at material na pamamaraan. Sabi nga po natin, yung tinatawag na tatlong pagsubok ay palagi po natin pinapaalala. Ang power, wealth, and bless ay dapat po nating wag po yan, paglabanan po natin yan. Dapat po tayong manalo dyan. Dapat po tayong simple lang po ang decision dyan. Wag kang mag-interest ng hindi iyong power, hindi iyong wealth, at hindi iyong asawa. Ayan po ang ating sinasabi. Wag kang mag-interest, wag kang makiapid sa bless po. Yan po ay common problem po na sabi nga po talaga pong ganyan po na yan po ang pagsubok po sa ating mga tao na dapat po nating paglabanan. Nakukuhan po dyan. Dahil po yan, pag po sinunod po natin yung tatlong bagay na yan ang ating gusto, makapangyarihan, masalapi, at makalaman, yan po ay problema na ng mundo. Hindi lang po sa atin na kinukuha po natin. Kaya po tayo nagpapaalala, ang ating dapat pong gawin ay sumunod po tayo sa batas ng Diyos. Hindi po lahat ng tanggap sa society o batas ng tao ay tanggap sa batas ng Panginoon Diyos. Sabi nga po natin, ang batas po ng Diyos ay permanently fixed po yan. Habang nandyan po yan, hindi po yan nababago. Hindi po katulad ng batas ng tao ay nabago-bago. Doon po noon, wala pong tinatawag na batas ng tao, lalaki sa lalaki. Ikakasal ka. Biruin niyo mo. Sabi dati po, pagpa kinakasal ka, sabi, Eve, tinatanggap mo ba si Adam? Yes, Father. Ngayon, sabi niya, Eve, tinatanggap mo ba Adam, tinatanggap mo ba si Steve? Abay, sabi, naging lalaki sa lalaki na kinakasal. Hindi na po yung Adam and Eve. Aba, si Adam and Steve na ngayon kinakasal. Sabi, tinatanong ng pare, di po ba? Pagkakasal, sabi, babae, si Eva, tinatanggap mo ba si Adam? Si Adan? Ngayon sabi, Adam, tinatanggap mo ba si Steve? Aba, parehenas na po yan. Hindi po tayo against yan sa mga tinatawag na ating mga kapatid, nakuhan po yan. Pero sabi nga po natin, nagpapaalala lang po tayo na hindi po lahat ng batas ng tao ay tanggap sa batas ng Diyos. Yan po yung sinasabi po natin. Kaya po sinasabi po natin, ito nga po isa pa pong paalala sa mga kuhan po, ito po yung napakahalaga rin po na yung mga gumaganap po sa sining. Ito po yung paalala po sabi nga po, kung makikiuso po tayo, yung mabuti pong uso, wag po yung hindi mauso lang tayo, sabay-sabay na po na kinukuha po natin. Sabi po dito, ang mga taong gumaganap sa sining ay kinakailangang maging malinis na sa tunay na buhay dahil sila ay mga modelo ng mga kabataan. Tiyakin nila na ang kanilang ginagawa ay hindi hinahalay ang kaisipan ng mga tao bagkus sila ay gaganap upang baguhin ang maling kinagisnan at linisin ang mga maling pamamaraan ng pagganap upang di masira ang dangal ng kanyang pagkatao. Ito po sinasabi po natin, sabi nga ni Apo Dr. Jose Rizal, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito po kasamahan po ito ng tinatawag na tayo pong mga
eka nga, nasa edad na tinatawag na may kaisip. Dapat po tayong magandang maging halimbawa ng kabataan. Ano po gagayahin ng kabataan sa atin kung hindi po tayo magiging maayos sa pamumuhay? Sabihin po natin, meron po dyan, nagtutulak ng droga. Di gagayahin ka ng kabataan. Meron po dyan, lasenggo. Sabi nga po natin, nakita nyo po, ito po, bato-bato sa langit. Tingnan po yung mga kababayihan natin. Dati po yan, Maria Clara. Ngayon po, iba na po. Tigatungga na doon. Nakikita nyo, ang Maria Clarang alak ang iniinom. Hindi po yung Maria Clara siya. Nakikipag-inuman na rin po. Sabihin po natin, gumaya po tayo sa ibang yung mabubuti naman po. Kami pong lalaki, pag umiinom ng alak, nababago nga po isip. Di lalo na kayong mga babae, iinom kayo ng alak. Di ano po mangyayari sa inyo? Ano po mangyayari? Pagkatapos, sabi sa pagkayari, hindi ko alam nangyari. Paano nga, uminom ka ng alak? Sosyal. Yan po paalala sa mga kababayan at kalalakihan. Yung mga lalaki naman po, pito-pito girlfriend, pito-pito, palit-palit. Ganon din po ang babae. Hindi natin kinukuhan po yan. Sinasabi po natin, yung panandaliang sarap, baka habang buhay na hirap. Mamaya, magka-AIDS kayo, pare-parehas kayong magkasakit. Panandaliang sarap, habang buhay na hirap. Kaya po yan pinapaalala po natin. Huwag nyo pong sirain ang ating katawan. Hindi po, ala pong taong walang kasalanan. Meron po tayong mga kasalanan, nakukuhan po. Pero sabi nga po natin, pag nagpapaalala, yan po bato-bato sa langit. Sabi nga po natin, kung sino man po ang dapat tayo magbago. Hindi na po tayo walang kondisyon ng pagbabago. Ito na lang, ito na lang, ito na lang. Hindi po yun. Pagka nadinig niyo po yung magbago na po yun. Sabi po natin, paglabanan po natin, tukso na yan. Kaya po yung mga gumaganap sa sining, sabi nga po, lalo na po yung mga artista, paalala po sa mga artista po, napakaganda po na inyo sa pelikula. Baka mamaya, bandang sa huli, nandun ka sa huli, iba naman ang ginagawa mo sa likod ng pelikula. Sabi nga, sa likod ng tabing. Sa likod ng tabing, iba pala. Ang iyong sa screen, iba. Dapat po, lahat po nung kumukuhan po, sinatawag natin sa sining, dapat po yun ang ginagampanan niya sa tunay na buhay. Kasi po, kayo pong mga nasa sining, siya pong ginagaya ng ating mga kabataan, ng mga tao po. Nakita niyo po. Sabi ko nga po, tingnan niyo po, nakakita lang po ako nung sabog-sabog na buhok ng isang kwan. Sino ba daw yan? Ginaya. Si Padilla daw, ganun-ganun, mukhang sinabunutan yung... Tingnan niyo po yung kwan, sa kwan. Sabi, bakit... Yung mga kabataan babae naman, gusto yung gano'n. Mukhang sinabunutan ng buhok ng lalaki. Nakukuhan. Kaya po yung kinukuhan, sabi nga po natin, kung maaari po, ilagay po natin, dahil po kayong nasa mga sining, sa mga pelikula, sa mga kwan po, kayo po yung tinitingnan, iniidolo, sinusunod po dyan. Kaya po sana po, sa tunay na buhay din, maging ganun din po kayo. Kung ano po yung kwan po, tinatawag natin, wag naman po yung kontrabida, wag nyo po yung gagayahin. Sa pelikula lang po yun. Yung tinatawag sa iba namang bagay po, sa sining, nakukuhan po natin. Kaya yun po yung muli po natin pinapaalala, yung tungkol po sa spiritual at material, na dapat po yan ay magkasabay. At ito naman po sa dagdag kaalaman, sinasabi po natin na alam niyo po kasi na nagkakaroon po ng diskriminasyon ng Christian and Muslim. Sasabihin ko po itong bagay po na ito para po mawala yung boundaries. Iisa lang po ang Muslim at Christian. Muli, inuulit po natin, alam niyo po ba ang pinaka-ama po ng Christian and Muslim ay ang amang Abraham. Unang-una po, si Abraham po ay nagkaroon po ng unang anak sa kasama po ni Sarah kay Agar. Siya po yung nagkanak na si Ismael. Diyan po nagsimula ang kamusliman o mga Islam. At ito naman pong tinatawag na ating mga Christian ay nagsimula naman po kay Isaac, anak naman po ni Sarah o ni Abraham kay Sarah. Alam niyo po nung nagkukuhan po nung binigyan ng pagsubok ng Panginoon si Abraham, ialay ang kanyang anak. Sa kamusliman po ang inalay po inilagay po nila sa Quran, ang inaalay po nilang anak ay si Ismael. Dito naman po sa Christian, ang inaalay naman po natin ay si Isaac. So sabi nga po, iisa lang po magkapatid po sa ama. Iisa lang po ang ama nila. Ibig sabihin ang Muslim and Christian ay magkapatid. Sabi po, hindi po tayo dapat maglagay ng boundaries. Wala tayong diskriminasyon sa ating mga kapatid na mga Christian and Muslim. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa.
ano po, tingnan nyo po yung mga Muslim na kasuotan. Si Jesus Christ po na si kuwan po natin ay sabi nga po na kuwan ng Kristiyano. Pero tingnan nyo po yung pananamit ni Jesus Christ. Yan po ay damit na nakuwan po ng ngayon na ginagamit ng kamusliman. Yan po, tingnan nyo po, si Jesus Christ po hindi po nakapantalon. Yan po yung ginagamit po ngayon ng mga damit ng kamusliman nating mga kapatid. At sa atin naman po, tungkol naman po sa Christian, tingnan nyo po ang kasuotan ng mahal na ina na sinasabi po natin ng Christian ay para po sa mahal na ina. Pero tingnan nyo po, ang kasuotan po ba ng mga Christian ng babae, makikita nyo po, nakikita lang po natin ang kasuotan ng Christian na mahal na ina ay sa kamusliman. Tingnan nyo po mga kamusliman, kamukha po ng mahal na ina na balot ang katawan. Hindi po katulad ng mga Christian na nasabi ngang Christian, tingnan nyo naman po, merong nagsusuot po ng hanggang singit na lang ang short na short. Masasabi mo pang Christian. Pero kinuha nila ang mga kamusliman, tingnan nyo po, sa kanya nakikita ang mga pananamit na ginagamit po. Si Jesus Christ po, ang suot po, hindi po pantalon. Yan po yung sinusuot ng kamusliman na nasabi po natin Christian. Ang kababaihan, ang mahal na ina. Ang mahal na ina, ang kasuotan din po ang mga kamuslimang babae. Hindi po kamukha ng mga Katoliko. Hindi naman po natin kinuha. Binibigyan lang po natin at tinatanggal po natin ang discrimination and boundaries na ang dapat pong Muslim. Yung Christian ay nagkakaisa regardless of your religion na kinukuhan po natin. Kaya po sinasabi ko po ito, para po tayo magkaroon ng unity, mawala po yung boundaries of discrimination na kinukuhan po natin. Na ang Muslim na pinanggalingan kay Ismael at saka ang Isaac na pinanggalingan ng Christian ay isang ama, si Abraham. Siya lang po ama, even though na dalawa po ang ina, kay Agar at saka dito po kay Sarah, pero isa po ang ama. At yun nga po, sabi nga po natin, yung tayong mga Christian, tayong mga Muslim, tingnan nyo po sa pananamit. Sa kabila po nakikita natin yung mga kasuotan ng Christian. Yung Christian kay Jesus Christ, suot po yan ng mga kamusliman. Yung mahal na ina na ating kinukuhan po, ang mahal na ina, suot po yan ang kasuotan ng mga Muslim na babae. Tingnan nyo naman po yung kasuotan ng mga lalaki na Christian, magkaiba po. Wala po dun sa kwan po. Kaya po yan ay sinasabi po natin, ay dagdag po yan sa kalaman, nakukuhan po yan. Kaya po muli sinasabi po natin, ito po ang kinukuhan po natin at pagbabasa rin po ng Bible, ay muli po natin sinasabi na dapat po sana tayo po ay nagsisimula sa Genesis. Muli po natin inuulit ng kinukuhan po na yon. Unang-una po, sa Bible po, sa Genesis 1, dyan nyo rin po makuha na nandyan na po ang Diyos ina sa simula pa lang. Ang sabi nga po, noong ika-6 na araw, ang sabi ng Ama, ngayon tapos na ang lupa at langit, likhain natin ang tao na kalarawan natin. Ang kinakausap po ng Diyos Ama ay ang Diyos Ina. At sabi nga po, ang Diyos ay kalarawan ng tao. Yun po yung maliwanag na sinabi, likhain natin ang tao na kalarawan natin. At sumunod nga po doon, sinasabi nga po natin, ay yung tinatawag na 2 beses lumikha ng tao ang Panginoon. Nakukuhan. Na ito pong kinukuhan po natin na ito, ay sinapaliwanag po natin na 2 beses lumikha ng tao ang Panginoon Diyos. Yan po ay matatagpuan po sa Genesis din po. Ang una pong nilikha ng Panginoon ay yung una po galing sa salita na naging laman. At ang pangalawa po, yung tinatawag na galing sa lupa, sa chapter 2 po, matatagpuan po yon na galing sa lupa, hiningahan sa ilong, yan po ay naging pangalawang Adan. Yung pangalawang Eva po ay matagal pa po, na tinatawag na dinala pa po siya sa paraiso, kinuha ang kanyang isang tadya, pinatulog si Adan II, kinuha po yung tinatawag na isang tadyang ni Adan at yan pong ginawang pangalawang Eva. So yan po yung matatagpuan nyo po at malalaman dyan sa Bible at yan po sabi nga po natin, kami po ay isang organisasyong spiritual, hindi po kami isang religion. Kaya po wala po kaming tinatawag na kwan po, wala po kang tinatawag na kinukuha na religion. Nakukuhan po. Kaya po yan, sinasabi po natin to. Kasi po, marami pong mga religion na nasasaktan. Nakukuhan po. Hindi po kami kasi nyo, wala po kami kino-convert. Nagdadagdag lang po kami ng kaalaman. Kaya po sana, itong mga kuhan po na ito, hindi po namin kayo kino-convert. Kami po ay isang organization spiritual, hindi po kami religion. Kaya po muli, sinasabi po natin sa lahat, nakukuhan, ay pabigyan nyo muna akong makapagsalita. Tatapusin ko ito bago nyo ipasok. At ito po, muli po natin sinasabi po na ito,
ito po ay kapaliwanagan, dagdag kaalaman. Hindi po tayo nagkukuha ng kung sino-sino pa pong nagkukuha po. Kundi po nagugustuhan ng iba, wala po tayong kino-convert o kinukuha po dito. Dagdag kaalaman po ito. You have all the rights para po, kwan po. Kaya po muli, sinasabi po natin, ito pong palatuntunan po na ito ay para po sa pangkalahatan, dagdag kaalaman. Hindi po tayo nagko-convert muli, pinapaliwanag po natin. Muli, pinapaliwanag po natin po nito. At sa uli, sinasabi po natin, nakukuha po, muli, love, forgive, and forget. The will of God always prevail against the will of man. And God bless us all. Magandang araw po sa inyong lahat.